Yo, may galab shoutout sa ating mga ka-Esconyan dyan ha. So ngayon, maganda yung talakayan natin ha. Ito, marami pa sigurong hindi nakakaalam nito. Kaya magugulat kayo at mawiwindang kayo. Kasi itong issue na to, yung tatalakayin nating issue, is about to sa mga project pa ni Yorme Isko simula nung nakaupo pa siyang mayor ng Maynila. Na nakakapagtaka, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nilalabas ni Mayora? Mag-e-eleksyon na uli. Ha? Pag nalaman to ng mga Manileño, nako, dami magsisigawan at magwawala niyan. Pero siyempre, hindi natin alam kung anong dahilan. Pero pag-uusapan natin. Siguro naman, alam nyo, yung itinayo ni Yorme na Baseco Residence, yung pabahay. Diba? May pabahay si Yorme sa mga mahihirap nating kababayan dyan sa Baseco. At hindi rin lingid sa kaalaman nyo na meron din tayong Condominium 1, Condominium 2 sa Bitas. Parting Tondo. Yung condo, di ba? At meron din tayong Binondominium. Sa mga hindi nakakaalam. Lahat yan, project ni Mayor Isko. Pero nakakapagtaka, at sa mga hindi nakakaalam muna, ito ha, ano ko muna sa mga hindi nakakaalam, meron pang 3 project na kapareha yan, ha, na ginawa ni Mayor Isko. Andyan ang San Lazaro Residence. Ha? Ayan, sa may San Lazaro. Andyan ang San Sebastian Residence. Sa tapat, alam ko sa tapat to ng San Sebastian sa may recto. At nandyan ang Pedro Hill Residence. Na kung saan, lahat yun, puro pabahay. Pabahay na project din ni Mayor Isko. Sa mga hindi nakakalam, baka akala nyo, Binondominium lang, tsaka Condominium at Baseco Residence lang ang nagawa ni Yorme. Hindi po totoo yan. Meron pang 3. Kung tutuusin, ha, nailabas ni Yorme yon sa loob lang ng 2 taon. Yung 3 na yon. Eto ha, bago matapos ang termino ni Yorme, ha, ginagawa na yun. As in talaga sinisimula na, nakaposte na. Kumbaga itutuloy na lang. Nagtataka ako, ha, magta-3 taon na, hindi pa rin lumalabas yung mga project ni Mayor Iskong yon. Hindi ba kayo nagtataka? Ha? Bakit di lumalabas? O bakit hindi lumalabas? O hindi inilalabas? Diba? Hindi lumalabas o hindi inilalabas? Hindi natin alam. Kasi ako para sa akin kaya siguro ayaw ilabas. Pag nilabas yon sa panahon niya at binuksan niya sa panahon niya, yung San Lazaro Residence, San Sebastian Residence at Pedro Hill Residence, sino puputok? Kaninong project puputok? Kaninong pangalan iingay? Diba? Kay Mayor Isko. Kasi nga naman, yan yung naiwang project na itutuloy na lang ni Ani Lacuna. At sigurado akong tapos na. Ngayon, parang tingin ko lang hindi naman ako sigurado. It's about politics o pamumulitika na naman. Pag nilabas yun sa panahon, na kung saan nakaupo siya at marapit na ang eleksyon, imbis na sa kanya mapunta ang simpatsya ng tao, kay Yorme pa din. Kay Yorme pa din. Project ni Yorme yun Iniwan lang sa'yo na habang iniwan sa'yo, ginagawa na. Kung ilalabas niya ngayon yun, bawas boto na naman. Bad trip na naman. Isko na naman. Totohanan tayo Isko na naman. Imbis na honey na lang. Diba? Pero kung ikaw, sabi nyo nga, makabayan. Sabi nyo nga, gusto lang tumulong sa mga tao. Noon pa lang, nilabas na yan. Noon pa lang. Kasi, ang dami, hindi naman sa pagano marami tayong mga Manileño na nakatira sa kalsada o marami tayong mga Manileño na nakatira kung saan-saan lang. Diba? Ipinatayo yan para sa mahihirap nating kababayan na walang matirhan, hindi afford mangupa ng bahay, walang pera o mahirap.
Ah. Kung ang malasakit natin, literal, Mayora, nasa mahirap, ilalabas nyo na po yan. Diba? Huwag natin pairalin yung politika. Hindi ko alam kung anong rason nyo, Mayora, pero sana huwag pamumulitika. Kasi, kapakinabangan ng tao yan eh. Hindi naman ang interes na kung sinong politiko. Hindi naman interes na kung sino-sino. Tutusin. Kung talagang para sa Manileño tayo, hindi nyo iisipin na may paparating eleksyon. Bigyan ng tirahan yung mga tao, ilang daan o libo ang makakatira dyan. Ilang daan o libong katao ang pwedeng tumira dyan sa mga project na yan. Isipin mo, gaano karami ang nakatira sa Condominium 1 and 2, Binondominium at Baseco Residence. Ganon din karami ang taong matutulungan dyan. Hindi po natin kailangan ipiting yan. Alam mo, pwede rin maging dahilan yan. Isa sa mga crime rate. Ba't tumaas ba? Nag-number 1 nga tayo sa Southeast Asia na pinakamataas na crime rate. Kasi nga yung iba, pinoproblema kung saan kakain, kung saan matutulog. Nauubligang gumawa ng masama yung ibang mga Manileño. Pero kung pinapasarap mo, pinapagaang mo ang buhay ng mga yan, pagkain na lang iintindihin nila. Baka mabawasan yung crime rate na yan. Sayang para sa tao. Kasi kung kay Isko yan, kahit siguro ako para sa akin kung kay Isko yan, patapos na ang termino niya, halimbawa, last term niya na, ibibigay niya yan para sa tao. Hindi para magmarka yung pangalan niya. Para matulungan yung mga nasasakupan niya. Hindi naman all about legacy. Di ba? Alam mo, kay Yorme, hindi naman all about legacy. Kailangan makatulong ka. Bonus na lang yun kung malagay sa history na ikaw yung kauna-unahang mayor ng Maynila na gumawa niyan. Kasi nga public servant. Pag sinabing public servant, silbi kayo sa tao. Hindi natin kailangan tipirin yung tao. Ang tao dapat minamahal, niyayakap. Diba? Hindi yung yayakapin lang natin pag malapit na eleksyon, tsaka tayo maglalabas ng loob ng City Hall pag malapit na eleksyon. Kaya ako kay Yorme, mula unang taon hanggang sa matapos yung taon, nakayakap sa tao eh. Ibigay natin yung para sa tao. Sabi nga ni Yorme, hindi naman natin pera yan, huwag natin panginayangan ibigay yung para sa kanila. Paulit-ulit na sinasabi ni Yorme, eto lahat ng to, hindi ko pera to, ba't ko titipirin? O bakit ko kayo titipirin? Pera nyo to, pera ng lungsod ng Maynila to. Dapat ganun din yung mentalidad, diba? Mga nakaupo dyan, dapat ganun din yung mentalidad. Baisyul, baka pwede mong kausapin si Mayora, total, diba? Kayo magkasanggan dalawa. Wag mo natin pahirapan ng mga Manileño. Andito tayo para pagaanin ang buhay nila. Ibigay yung para sa kanila. Isipin nyo, mga kaiskonyan, ilang Pilipino o ilang pamilya, hindi tao ilang pamilya ang pwedeng makatira kada isang bahay. Sabihin na natin tulad niyan, karamihan ng mga sa squatters area sa Parola, sobrang liit ng bahay pero meron 10 katao. Kung mabibigyan mo ng isang bahay yan, pabahay yan, isipin mo ilang pamilya o ilang tao ang matutulungan yan. Libo-libong tao rin o libo-libong Manileño rin. Kada isang bahay, sabihin na natin minimum 6-5 ang nakatira. Diba? Puso para sa tao, hindi yung puso para sa sarili nating kapakinabangan. Dapat ganun. Hindi ko naman sinasabing ganun kayo. Pero patunayan natin, ilabas natin yung project na yan. Tapos na yan Huwag niyong isipin na eleksyon ngayon. Isipin niyo yung kalagayan ng mga tao. Yung kapakinabangan ng mga tao. Dahil nagtatrabaho po kayo dyan, hindi po para sa sarili niyo. Nagtatrabaho kayo dyan para sa mga tao o sa lungsod ng Manila o Manileño. Totoanan lang po tayo. Hindi tuto paninira. Panawagan po to. Panawagan na ibigay yung para sa tao. Ibigay. Wala naman po siguro mawawala kung ilalabas nyo yan. Kasi nagastusan na ng gobyerno yan Diba?
Kailangan naman ipaupa nyo na mababang halaga. Diba? Ibigay po natin sa tao. Yan. Maraming salamat po mga kaiskonyan. Ingat po kayo lagi. Diyan na po nagtatapos ang ating content for today. God first.